Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kabayan, sa wakas di nakaligtas, Kimbo umamin na. Nako, finally tumistigo ombudsman, patong-patong ang kaso, karma na. Yan mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video nito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kabayan, nasa thumbnail po natin, OMG, umamin na. Admin ni former PRRD, dinidiin. Nako, PBBM, di binabanatan. Yan mga kabayan, patungkol po riyan din ang ating alamin at bibigyan ng komento. No? At eto nga si si Kimbo. Ay magpa-file ng ethics complaint against Lee. Mamaya mga kabayan, bigyan po natin ng komento yan. At eto pa. Isa pong columnist na si Richard Hedrian, nako, todo-todo kung bumanat sa past administration. Pero sa present administration, zero batikos mga kabayan. Hindi bulag na bulag, binging-bingi itong si columnist Richard Hedrian mga kabayan. Mamaya, bigyan po natin at butatayin po natin itong hinayutak na ito At ito pa mga kababayan, asignaturang, ito patungkol po ito sa Department of Education, no? Ni DepEd Secretary Angara. Nako, asignaturang Filipino sa senior high school binabalak alisin o di kaya ay bawasan. Nako, bigyan rin po natin ng komento yan mamaya mga kababayan. At ito na nga, okay, simulan na po natin dito kay Marikina Representative Stella Kimbo. Nag-file po ng ethics complaint against Lee. No, ang tinutukoy po na Lee dito ay si Congressman Albert ba yun? Teka lang, let us be sure. Wilbert yon. Wilbert Lee. No? Na kung saan itong si yung pinagbabasihan po dito ng complaint ni Stella Kimbo, mga kabayan, nako, yung pong ginawa ni Representative Wilbert Lee na pag-object, no? Yung inagaw niya yung mikropono doon sa nagsasalita, no? Patungkol po yan sa budget deliberation or budget hearing ng Department of Health mga kababayan, no? Kasi mag-o-object sana si Congressman Lee, no? May tatanong pa siguro minadali po nila yung kanilang deliberate ng budget ng Department of Health. So patungkol po riyan, diyan po nagsimula, no? Pero teka lang mga kababayan, mamaya, no, kasi itong si Stella Kimbo kinasuhan na po, no, ng ombudsman. Doon sa extravagant lifestyle. Nako, mamaya pakinggan po natin 'yon. Anong masasabi nyo dito? Is this still stick to the plan, mga kababayan, itong ginagawa nila kay Congressman Lee? Ano ito? Pang ano ba ito? Kasi tumatakbo silang mga mga re-electionist, di ba? Itong si Stella Kimbo, ay mayor yata, no? O yan mga kababayan, ito po ang inyong mayor. Sana wag niyong wag niyong tangkilikin mga taga Marikina, di ba? Wala namang queue sa Marikina, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion diyan? At eto na nga. Ito ang gustong-gusto kong banatan ngayon mga kababayan. Itong si Richard Hedrian, columnist ng Horizons, yan, may S. Ito pong kanyang sabi mga kababayan, Duterte was not only as indolent and statement like, no? Hindi daw ulit nung mga kababayan, nabubulol ako ngayon Teka lang, kape bela tayo. Nabubulol ako sa sobrang panggigigil dito. Duterte was not only as indolent and unstatement like, no, as Joseph Estrada, but also oversaw corruption scandals and irregularities that echo
the notorious Gloria Macapagal Arroyo presidency. Talagang grabe ito, no? Yung kanyang mga description sa mga dating presidente. Ito, kay Joseph Estrada, unstatesmanlike, no? Tapos dito naman po kay Gloria Macapagal Arroyo, notorious. Paano naging notorious si Gloria Macapagal Arroyo, mga kaubayan? No, grabe ang taong ito kung pwede kayang itong kasuhan ng libel, no? Itong kanyang mga description, no? Ito pang sabi niya, his singular mismanagement of COVID-19 was also, no? COVID-19 also meant one of the worst economic recession in the world, as well as loss of lives of countless Filipinos. The list is long. Naku, mga kaubayan, no? Halatang-halata naman po natin itong si Hedrian, no? Richard Hedrian. Dilawan po ito, mga kaubayan. Doon na panahon pa lang po ni PRRD, no? Talagang banat na ng banat ito dito kay former president, no? Alam nyo, for example na lang, si Leni po ang nanalo noong nakarang eleksyon, nung kala PRRD pa. Paano na lang kung si Leni Robredo ang naging presidente? Paano na lang po kung si Leni Robredo ang naging presidente? Mga kababayan, nakikita nyo po ba kung ano ang kalalabasan ng ating bansa noong panahon ng COVID-19? Kung si Leni Robredo ang nanalong presidente, no? Grabe ka, Hedrian, ha? Kung inaakala mo pong kung ikinukumpara mo si dating Pangulong Duterte dito kay Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo, kung ganyan po yung sabi mo kasi dito, parang sinasabi mas malala pa, no? Itong si dating Pangulong Duterte dito kay President Estrada at former President Arroyo. Ang tanong ko sa'yo, Richard Hedrian, columnist ng Horizon. Pangalanan na po kita. Kasi total, sa'yo naman talaga ito nanggaling. Bakit hindi po, no? Bakit hindi po ang tawag dito, napatalsik, no? Bilang presidente, na impeach si dating Pangulong Duterte kung mas malala pa sa kanila. Diba? Hindi mo ba alam na 91% ng mga Pilipino ay naniniwala kay dating Pangulong Duterte? Meron pong meron pong survey. Richard Hedrian, nakakagigil ka. Ito pang matindi dito, mga kababayan. Itong si Richard Hedrian, no? Nako. Grabe po ang kanyang pag-research, no? Kung nag-research, parang hindi rin nag-research ito sa dating administrasyon, di ba? Kasi yung mga sinasabi niya dito doesn't match sa reality na nangyari talaga nung nakarang administrasyon. But still, mga kabayan, no? Sabi nga ng iba, ang tapang mo, Richard Hedrian, ang tapang mo. But, may but. Bakit yung administrasyon hindi mo mabati-batikos, no? Kung sinasabi mong economic recession, di ba? Hindi po recession ang sa COVID-19, mga kababayan, hindi pa po yung recession. Kung baga, nandyan pa rin eh. Nandyan pa sa COVID-19 state po, di ba? Kung baga, still a war, di ba? War pa rin po yun ng COVID-19. So, masasabi lang nating recession, no? After the war. So, after po ng COVID-19, sino na po bang naging presidente? Di ba si PBBM na? Bakit mo isisisi yung worst economic recession daw? Kasi hindi mo mababatikos, no? This is my opinion. Hindi mo kayang batikosin yung administrasyon ngayon about sa economic, di ba? Kaya pinapasa mo, no? You're blaming the past administration because you cannot maging totoo lang tayo dito, Adrian. You cannot criticize, scrutinize this administration. No, mga kabayan. Kasi kung kaya mong batikusin ang administrasyong ito,
Nako, dyan pa lang po sa 5,500 flood control projects na tapos na, you can easily, no? You can easily break down, ha? Ha? Yung mga budget na yan, diba? Kasi nandiyan ka na eh, kolumnista ka eh, diba? Tapos hindi mo mabanatan eh, no? Oh. Yung binitay nating kababayan sa Saudi, hindi mo rin nabigyan ng reaction, di ba? Oh, sige nga. Yung pagbebenta ng 25 tons of gold, banatan mo nga, Hadrian, kung talagang matapang ka. Do not focus on the past, no? Kasi wala na tayong mapapala dyan eh. Mag-focus ka dito sa present. Kasi nandito ngayon ang matinding korupsyon, matinding kalukuhang ginagawa ng gobyerno. Oh, di ba? Sana matauhan ka minsan, di ba? Magsulat ka naman ng mapapakinabangan ng taong bayan. Kasi kayong mga kolumnista, kilala kayo eh, no? May mga naniniwala po sa inyo. Ewan ko lang dito sa channel natin kung may naniniwala ba dito sa sinasabi ng hinayutak na to eh, no? Mula po ito sa Inquirer.net mga kababayan, alam naman po natin itong Inquirer.net na ito. Nakakapanggigil mga kababayan, no? Kasi dinidiin talaga nila. Dinidiin talaga ni Hadrian, no? Yung past administration ni dating Pangulong Duterte. But he cannot criticize. Single statement mga kababayan, wala tayong maririnig dito about this present administration na i-scrutinize ni Hadrian mga kababayan, no? Ibig sabihin wala talaga tayong mapapala sa taong ito. No, kung ito lang ang palaging ipopost ng mga mainstream media, nako. I think this is a mind conditioning mga kababayan. We are being conditioned, na talagang yung administrasyong ito ay very good, doing great, no? Lahat na ng papuri ay bigay nyo na. Pero kaming taong bayan, nako. Huwag nyo po kaming lokohin, alam namin ang totoo kasi nararamdaman po namin, kung talagang we are progressing na, bakit kailangan yung magbenta? Nako, nakalimutan ko lang mga kababayan, may share sana ako sa inyo, no? May isa pong netizen na nag-compute, no, ng kung papaano ang bentahan ng gold, no? Nako, ang lalaki pala niyan, no? Ang 25 tons of golds pala mga kababayan ay sabi niya ang katapat niyan ay 5 container. Yung malalaking container mga kababayan na nilalagay sa barko, di ba? 5 daw niyan ang 25 tons of gold. So ang bigat pala, no? At ang benta diyan mga kababayan umaabot sa 119 billion plus, no? So ang tanong, saan napunta? O yan Hadrian, dapat banatan mo yung golds na yan kasi sinasabi ng lahat ng ekonomista sinasabi na hindi dapat magbenta ng gold, no? Almost kung ikaw ay matalinong ekonomista, hindi dapat magbenta ng gold ang isang bansa kung di dapat mag-accumulate ito ng gold. Bakit ang Pilipinas nagbenta ng gold? Nako, yari tayo dito. Well, anyway mga kabayan, anong masasabi nyo dito kay Hadrian? Nako, i-bash nyo na. Okay? Eto mga karbi natin, balita po. Mula sa balita. Teka, bebelta tayo. Patungkol naman po ito sa Department of Education. Teka lang Asignaturang Filipino sa senior high school, binabalak alisin. Bawasan. Kung di man alisin, babawasan daw mga kababayan. Nako po. Ito po. Kasalukuyang umanong umuugong ang planong pagbabawas o tuluyang pag-aalis ng asignaturang Filipino sa senior high school. Anong nangyayari sa iyo? Department Secretary Angara. DepEd Secretary Angara. Gusto mo na bang kalimutan ang pagiging Pilipino? At gusto mong yung matanggalin ang subject na Filipino? No? Ayaw nyo bang ipaalala sa kabataan natin, no? Na kung gaano kahalaga ang maging isang Pilipino?
Ano kaya ang rason nila, mga kababayan, no? Kung bakit kailangan tanggalin or bawasan ang subject na Filipino. Grabe, marami po. Eto siguro ko naman sa mga magulang, I think hindi po kayo I think tututol po talaga kayo dito. Ha? Sa mga teachers din po natin, ako naman, ano ba? Mga Pilipino tayo, kailangan may Pilipino tayong subject. Ha? Gusto niyo na bang kalimutan ng maging isang Pilipino? Anong gusto niyo? Maging Amerikano na tayo? Hindi naman sa ayaw natin mga kabayan ng English, but no? Kasi talagang ngayon trending po, or I mean kailangan din natin ng English kasi sa panahon ngayon, no? Lalo na kapag trabaho ka sa online, kailangan po ng English. But wag yun namang alisin ang Pilipino. 'Di ba? Na subject. Parang ang sakit po, para sa akin ang sakit isipin na mawawalan tayo ng Filipino subject. Although, aaminin ko naman sa inyo mga kabayan na talagang hindi rin naman talaga ako magaling sa Filipino. Tama-tama lang, pero kailangan pa rin natin ng Pilipino. 'Di ba? Diyan po tayo nabuhay, diyan po tayo nabubuhay. So, tatanggalin nyo. Well, anyway, po, kung ikaw ay isang magulang ngayon, mga kababayan, gusto mo bang tanggalin ang Filipino subject? Dito sa Pilipinas? Aba, baka sa Amerika na tayo nito mag-teach ng Filipino. Matuto ng Filipino. 'Di ba? Kung tatanggalin yung Filipino dito sa Pilipinas. Nako naman. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction diyan? At eto na nga, Stella Kimbo. Pakinggan po natin ito at para malaman natin kung anong update dito kay Stella Kimbo. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Tuluyan ng sinampahan ng kaso si Marikina Representative Stella Kimbo sa Ombudsman ng Katiwalian matapos ngang mabulatlat ang maranyang pamumuhay nito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matatandaang nag-viral pa sa social media ang mga mamahaling gamit ni Manila 1st District Representative Stella Kimbo na nagkakahalaga ng milyong-milyong peso, katulad na lamang ng kanyang mga alahas at mga designer bags, at namumuhay sa marangyang buhay na kinagtataka ng ating mga kababayan na hindi man daw kalakihan ang sahod ng isang government official. Pero bakit nakakabili itong congresswoman ng mamahaling gamit? So yan mga kababayan, anong masasabi nyo dito kay 1st District Marikina Representative Stella Kimbo na kung saan kinasuhan po at iniimbestigahan ng ombudsman itong extravagant lifestyle, no? Kasi teacher po ito siya Before po siya maging teacher, congresswoman, teacher po siya. Alam naman po natin ang sweldo ng teacher ay tamang-tama lang, di ba? Pero eto, isang outfit ni Stella Kimbo, milyon-milyon po ang halaga. Pero hindi naman nakakapagtaka mga kababayan kasi may statement po itong si Stella Kimbo na sabi niya po, i-connect lang natin dito kay Speaker Romualdez. Sabi niya, itinuturing naming pagkakaintindi ko na lang ito mga kababayan, itinuturing nilang ama ng House of Representative itong si House Speaker, di ba? At bilang mga anak, no, ay kailangan nilang at bilang ama, kailangan silang protektahan ni Speaker Romualdez, at bilang mga anak naman, no, ni Speaker Romualdez ay kailangan nilang protektahan itong si Speaker Romualdez, no. Diyan pa lang po makikita na po natin, no, ang sabwatan. Ang sabwatan at syempre kapag may ganyan, maybe it involves money kasi hindi ka naman, di ba? Hindi ka naman agree lang diyan kung walang involves na kwarta. Di ba? Saan ka galing ng pinambibili mo ng mga mamahaling relo, mga mamahaling damit, sapatos, no? At saka kotse.
na artista lang nakaka-afford. Biruin nyo yan mga kabayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon, kritisismo dito kaya Stella Kimbo? I-comment lang po sa baba para atin sa po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.